Amen. Magandang umaga, church. Morning. God is good. And all the time. Amen. Purihin po ang Panginoon dahil muli sa umagang ito, atin pong pararangalan at sasambahin, aawitan ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. Handa na ho ba kayo? Amen. Sige po, tayo po ay tumayo. At bago tayo manalangin, maganda po siguro, batiin muna natin ang ating mga katabi. Bigay po natin ang pinaka-best na ngiti. At sa lahat po na makikinig po sa online, good morning din po. Po, tayo po yung manalangin. Hallelujah. Father, we just want to praise you and thank you, Lord, for you are our God who never changes. You are eternal. Your love never fades. You are a gracious God, merciful Father, Almighty. You are worthy, Father, of all praises, honor. Be exalted, Panginoon, sa umagang ito, sa aming pong pagdaan. As we worship you, Father, in spirit and truth this morning, we come to you. We humble ourselves and we claim your promise, Father. You said, if we confess our sins, you are just and faithful to forgive us and cleanse us from all our iniquities. Search us, Lord. Search our heart, Panginoon. Ano naman pong mga unforgiveness sa aming mga puso. Ano naman pong mga bahid karumihan ng kasalanan. Tunay nga po, Lord, kami ay hindi po makakaabot sa inyo pong kabanalan sapagkat paulit-ulit po kami nagkakasala. Marami po kami mga kayabangan sa aming mga puso. Marami po kaming nalalakaran na salungat sa inyo po mga salita at kalooban, mga pagmamalaki, mga Diyos-Diyosan, Panginoon. Maging sa aming po mga tinitigan, mga lumalabas sa aming mga bibig na maraming mga salita at kataga. At higit sa lahat, Panginoon, na palagi po namin nabibigay, pighati, ang banal na Espiritu sa aming po mga buhay. Patawad po. At kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa oras nito sa iyong dakilang pag-ibig, Father, na inyo pong binigay ang inyo pong bugtong na anak, na siya, na walang kasalanan, ang siyang umako sa aming mga kasalanan upang kami na mga makasalanan, Father, ay maging banal sa iyong paningin. Salamat po, Lord, for the atonement. Salamat po, Panginoon, for justification sa amin. The glorification, Panginoon, ay pong galoob. Maging ang sanctification, Panginoon, sa pamagitan niyo yung mga salita. Sa umagang ito, we pray, Father, ang Holy Spirit ang siyang kumilos sa aming pong kalaknaan. We pray, Father, na bumukas po ang aming mga puso't isipan sa iyong mga salita at higit sa lahat, patuloy po namin makita, Ama, na kayo po ay banal at makita po namin aming sarili na makasalanan at hindi po kami makakaabot. That we are nothing, Father, apart from you. We are nothing. We can do nothing apart from you. It is all by grace and mercy, Father. Kaya kami, Panginoon, ay narito makapagpupuri, makakapag-awit, makakinig at makapagbigay kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. And Lord, ang lahat po ng papuri, pasalamat, pagdakila, pagsamba, Father, belongs to you forever. This is our prayer in Jesus' name. Amen at amen. Sige po, palpakan po natin, Panginoon. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ang Lord po ba ay mabuti? Lagi-lagi at sa habang panahon, ang ating Diyos ay mabuti. Amen. Isang malakas po na palakpak para po sa ating Diyos. At sa ating pong pag-aawitan sa umagang ito, tayo po ay magkamayan, magbatian po sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Papurihan po natin ang ating Diyos sa umagang ito. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We glorify your name.
this morning. Thank you, Lord, for your grace, for your mercy, and your love that endures forever and ever. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. His mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the life that has been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. We praise you, O God. From the rising to the setting sun, His love endures forever. By the grace of God, we will carry on. His love endures forever. Sing praise. Let's sing our praises and give thanks to our Lord. Sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Thank you, Jesus. We praise you, O Lord. Thank you, Lord, for your faithfulness, for your greatness. Forever and ever. Forever God is faithful. You are faithful. You are strong. Forever and ever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. Thank you, Lord Jesus. And as we come to you, O Lord, with a broken and contrite heart, Panginoon, we believe in our hearts that we belong to you, O God, na patuloy niyo po kaming samahan sa lahat po ng dako ng aming buhay. At patuloy niyo pong ilagay ang pag-asa sa mga puso namin, O Lord. And we put our hope in you, O God. Every day of our lives, palakasin mo po
into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe In you, Jesus, I belong to you, you're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship. Let's worship our God. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. The reason that I live, the reason that I sing with all I am. The reason that I live, the reason that I sing with all I am.
As we praise you, God, we thank you, Lord Jesus. We lift your name on high, O God. We glorify your name in this place, in our lives, in our church, in the midst of us, O God. We praise you and we glorify your name. Napakabuti mo, O Diyos. Thank you, Lord Jesus. As we all bow down, as we all come, casting off our crowns, would you hear our cry? We wanna see you glorified. As we all bow down, as we all come, casting off our crowns, would you hear our cry? We wanna see you glorified. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name. We want to see you glorified. As we join as one, as we live to let your kingdom come, Father, through our
Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga po, napakasarap magpuri sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Amen po ba? Di po. Ngayon po, tayo po ay nadako sa ating pong pinakamahalagang parte ng ating gawain sa umagang ito, ang pakikinig ng mensahe ng ating Panginoong Diyos na dadalhin po ni Pastor Meg. Sige po, bago po natin siya tawagin dito sa pulpito, atin pong munang panalangin ang ating pastor. Ilihans po natin ang ating kamay sa kanya. Hallelujah. Heavenly Father, you are the source of all wisdom, knowledge, understanding. We just want to thank you, Lord, sa buhay po ng aming pastor, si Pastor Megs, for his dedication, commitment, and passion na magpagamit sa inyo pong mga gawain sa iglesyang ito. Lord, we pray the infilling, the indwelling, empowering of the Holy Spirit be upon him as he deliver your message, Father. May every words, Panginoon, na lalabas sa kanyang bibig will be empowered by your Holy Spirit na patuloy na maluwalhati ang iyong dakilang pangalan sa oras nito. Lord, i-prepare niyo po then, ang bawat puso na makikinig sa umaga nito, gawin niyo pong tabang lupa na bawat mensahe po, Panginoon, ay matalim po ito. Tulad nga po, maging kasangkapan, instrumento na kami, O Lord, ay maging matatag sa aming pong panampalataya. Kaya Lord, nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa buhay po ni Pastor Megs na inyong gagamitin sa umaga nito. All glory, honor, power belongs to you, Father. This is our prayer in the mighty name of your Son, our Lord, our Savior, in Jesus Christ's name. Amen at amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa umagang ito dahil muli tayo ay binigyan ng pagkakataon na magkasama-sama sa isang hangarin kanina na mapasalamatan at masamba natin sa Espiritu at katotohanan sa pamagitan ng pag-aawitan ng ating Panginoong Yesus. At sa buong linggo nagdaan, tunay nga na napakabuti ng ating Diyos. Kasi nga, tayo ay kanyang ginabayan, pinatnubayan, at ang isa pa hong talagang isang pinagpapasalamat natin dito ay tinugon ng ating Panginoon ang ating mga panalangin. Kaya nga, tama lamang na tayo ay magkasama-sama sa oras na ito, maging mga kapatiran natin na makakapanood nito online na tayo ay magbigay papurit pa salamat sa ating Diyos. Kasi alam ko naman po na ang bawat isa sa atin, tuwing tayo ay magigising sa umaga, pinagpapasalamat na natin ang biyaya ng buhay na ipinagkakalob sa atin ng Diyos sa araw-araw. Pero iba pa rin po yung pagkakataon na tayo ay nagkakasama-sama sa ating simbahan na nag-aawitan ng papurit pa salamat at pagsamba sa ating Diyos. At ngayong umaga, sa aral na ating matatanggap or sa paalala na ating matatanggap, ay ito ay magbibigay tulong sa atin na patuloy tayong makapamuhay ng matuwid kay Kristo. Kasi nga po, yan po ang ating tema na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, sa ating mahal na pastor, na maunawaan natin na hindi lamang sa taong 2025 ay makapamuhay tayo ng matuwid kay Kristo. Sige po, samahan niyo po ako na basahin ang salita ng Diyos na matatagpuan po sa aklat po ng Juan, unang Juan,
4:7 hanggang 19. At bago po natin basahin ito, tayo po muna ay manalangin. Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito, na kami po, Panginoon, ay dinako nyo sa lugar na ito nang nasa maayos na kalagayan at kalusugan. Maraming salamat, Panginoon, sa buong linggong nagdaan na kami, Panginoon, ay inyong sinamahan, ginabayan, pinotektahan at patuloy, Lord, na pinagkaloob ang lahat ng aming mga pangangailangan sa kabila po ng aming pagkukulang at pagkakasala, tapat at dakila ka na umiibig, yumayakap sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, sa aming patuloy na paglapit na may pagpapakumbaba sa inyong banal na harapan, patuloy Lord na bigyan niyo po ng karunungan at katalinuhan ng bawat isa sa amin na naririto na makakapakinig ng iyong mensahe, na maunawaan po namin ang lahat ng ito nang naayon sa iyong kalooban at katuruan. Na makita namin, Panginoon, ang itinuturo nito at ituturo nito sa amin, sa aming buhay sa araw-araw upang makapamuhay na matuwid kay Kristo. Maging ang inyong lingkod, Panginoon, sa inyo lamang po ako dumidepende at humihingi, Panginoon, ng karunungan at katalinuhan, katapangan, upang ang mga salita mo, Panginoon, ay maipahayag ng may pag-ibig. Kaya Lord, patuloy Lord na sa iyo lamang po ako, Panginoon, ng titiwala at nagpupurit, nagpapasalamat sa pribileyo na pinagkakaloob niyo po sa akin na magamit sa pagpapahayag ng mensahe mo sa bawat isa sa mga kapatiran at sa mga makakapanood ng worship service na ito. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Samahan niyo po ako na basahin ang salita ng Diyos sa unang Juan 4:7 hanggang 21. Ang sabi po dito, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Parang sinasabi sa atin itong Bible verse na to, no? Na sinabi ni Juan na ang Diyos ang pinagmumulan at tunay na kahulugan ng pag-ibig o pagmamahal. Ang pag-ibig ay hindi lang katangian ng Diyos. Ito ay likas sa Kanya. Ibig sabihin, pag sinabing likas, saan man ho natin balibaligtarin o anuman ang mangyari, mabuti man o hindi mabuti, likas sa Diyos ang mapagmahal. Lahat ng Kanyang ginagawa ay puno ng pagmamahal at pag-ibig. Kapag tayo ay may relasyon sa Diyos, tayo ay natututong sundin ang Kanyang mga paraan at magmahal ng iba tulad ng pagmamahal niya sa atin. Patuloy po natin basahin. Verse 9. Inihayag ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang Kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ay inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Ipinapakita ng verse 9 and 10 ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon at sariling tagapagligtas na si Jesus. Sinira ng kasalanan ang tamang pag-unawa natin sa pagmamahal at pag-ibig ng Diyos. Hindi na kayang ipakita ng tao ang tunay na pag-ibig at madalas tayong nagkukulang dito. Pero dahil sa dakilang pagmamahal ng Diyos, pinadala niya ang ating Panginoong Jesus para ipakita sa atin kung ano ang tunay na pagmamahal. Ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus sa krus ang pinakamagandang halimbawa ng pag-ibig ng Diyos. May mga pagsasakripisyo, hindi ipinagdadamot ang sarili, at walang kondisyon. Patuloy po natin basahin. Sabi po sa verse 11, mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Meron na ho ba nakakita dito? In person? Face to face? Sa Panginoon? Di ba po wala? Ngunit kung tayo'y nagmamahalan,
nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Verse 40, nakita namin at pinapatotohanang isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. 15, ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos naman nananatili sa Kanya. Nalalaman nating tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom. Sapagkat tayo'y tulad ni Kristo, kahit na nasa daigdig pang ito. Verse 18, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Verse 20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos nang hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa umagang ito, ipapakita sa atin kung paano nga ba tayo patuloy na makakapamuhay na matuwid kay Kristo sa pamamagitan ng liwanag ng ganap na pag-ibig ng Diyos. Kung pipilitin mo nating mamuhay na matuwid kay Kristo at wala ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ay umpisa pa lamang, hindi na tayo makaka-move forward. Kasi ang pag-ibig ng Diyos ang siyang tutulong sa atin upang makapamuhay tayo sa liwanag ng ganap na pag-ibig ng Diyos. Sa mga liham niya ni Apostol Juan, ang isang paalala para sa mga mambabasa, mahalin ang isa't isa. Muli natin balikan, sabi sa verse 11, mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos. At nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Habang sumusunod tayo or mahirap man, nagawin ang mahalin ang isa't isa o ang ating kapwa. Lalo-lalo na yung mga taong parang feeling natin, ito yung trigger ko pag nakikita ko talaga to, nag-iiba yung aking damdamin. O kaya sa trabaho, di ba po? O sa mga taong nakakahalubilo natin. Minsan nga po yung mismong mahal natin sa buhay o kapamilya natin, dumarating ang time, di ba? Nandoon yung poot at parang napakahirap mahalin kasi napakakulit. Lagi na lang may ginagawang hindi mabuti sa iyo o hindi mabuti sa atin. Pero purihin ng Panginoon, ito ay posible sa pamamagitan ng Diyos. Dahil siya ang pinagmulan ng pag-ibig. Ngayong araw, ating tignan kung paano binabago ng pag-ibig ng Diyos ang buhay nating habang tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Una, ganap ang pag-ibig ng Diyos sa atin kung tayo'y nananatili sa Kanya. May kasunod, at nagmamahal sa iba. So parang hindi magiging ganap sa buhay natin ang pag-ibig ng Diyos kung yung isa lang ang ating maisa sa pamuhay. Ano po yun? Yung manatili sa Kanya. Yung pagiging pananatili sa buhay ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, parang ang hirap gawin nun kung tayo ay didepende
sa ating kakayahan. Yung magmahal pa kaya sa iba? Sabi po sa verse 12, kailanman wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ng Diyos at nagiging ganap sa atin ang Kanyang pag-ibig. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi dapat manatili lamang sa atin. Yung napakagandang regalo ng Diyos na pinagkaloob sa atin upang muli tayong magkaroon ng ugnayan sa Diyos Ama, upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, ito ay hindi lamang dapat nananatili sa atin. Hindi ho tayo makakapagbigay ng pag-ibig sa iba kung hindi natin or kung wala sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Kung hindi ho tayo kumikilala sa Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Habang sumusunod tayo sa Kanya, natututo tayong mahalin ang iba. Kapag ginagawa natin ito, natutupad ang layunin ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Lagi ho natin iisipin, si Lord, wala naman ho siyang tinatangi sa atin. Ano man ang ating mga nagawa na hindi kalugod-lugod sa Diyos, wala namang pamantayan o sukatan na eto, hindi ka makakalapit kasi ganito kasalanan mo. At least ako, ito lang ang kasalanan ko . Hindi po. Ang pagmamahal sa iba ay patunay na buhay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung tayo po tatanungin, paano nga ba natin natutunang mahalin ang iba tulad ng pagmamahal natin sa Diyos? Lagi lamang ho nating isipin, sino ba tayo para mahalin ng Diyos? Napakamakasalanan nga ho natin, napakadumi nga ho natin sa harapan ng Diyos, pero ibinigay niya pa rin ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay muling magkaroon ng ugnayan sa Kanya sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya pagka dumarating ang time at tayo napupod sa ating kapwa, isipin lamang ho natin, ang Diyos nga pinatawad tayo sa ating mga kasalanan . At marami ho tayong mga challenges and pagsubok na talaga mapagdadaanan sa araw-araw lamang, sa pagbiyahe lamang. Di ba po? Sa trapiko, diyan pa lang, ang dami ka naman. Diyan pa lang, masusukat na yung pag-ibig mo sa yung kapwa . Minsan, nasa stoplight ka, kapla-flash pa lang nung green light, may bubusina ka agad sa likuran mo. Parang ikaw naman, ang reaksyon mo kaagad, lumipad ka. Siyempre, magkakambyo ka pa muna bago ka umabante . Kung oobserbahan nyo po sa isang stoplight, bago mag-go, isa-isang umaabante yun. Hindi yan yung pan-nag-go, automatic na sabay-sabay o synchronized na abante. May parang ripple effect yun. Kaya nga pag kami nagpreno, sunod-sunod magprepreno, kaya lalong dumadagdag ang traffic. Wala ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So, andito na. Doon napapasok yung init ng ulo. Na simpleng nabusinahan lamang, napupuot na sa ating kapwa. Yung simpleng nasingitan lamang, napupuot na sa ating kapwa. At yun yung madalas nating nakikita ngayon sa mga social media. Na makikita mo, matanda pa yung ginugulpi. Wala nang kalaban-laban, lumalayo na. Patuloy pa rin niyang inuupakan yung matanda. Kasi nandun yung galit. Kasi doon natin makikita, walang pag-ibig sa puso niya. Regardless kung sino man ang kanyang kinikilalang Diyos, hindi mo talaga makikitaan ng pag-ibig. Pero meron din naman din tayo nakikita na nung nilusob siya, pagbaba nung bintana, talagang humingi ka agad. Humingi ka agad ng paumanhin. Sorry, hindi ko sinasadya. Dahil yun ang naging reaksyon nung driver na nagkamali, siguro naramdaman ng taong galit na galit yung pag-ibig niya. Yung pag-ibig ng Diyos sa taong yun. Anong naging tugon na lang niya? Sige sa susunod po, mag-ingat po kayo. Pero kung ano kaya naging tugon nung, kung bakit? Anong problema mo? Malamang, baka maging kwento ka na lang. Pangalawa, ang pamumuhay sa pag-ibig ay pananatili sa Diyos. Ang pamumuhay sa pag-ibig ay pananatili sa Diyos. Sabi po sa verse 13 to 16,
nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Tandaan po natin from the time na tayo ay kumilala sa Diyos, from the time na tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang ating Panginoon at sarili natin tagapagligtas, sumasa atin na ang kanyang Espiritu. Kaya may kakayahan na tayong ipamuhay ang pag-ibig niya, at habang tayo ay umiibig sa Diyos, tayo ay nananatili sa Diyos. Nakita namin ang pinapatotohanang isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos naman ay nananatili sa Kanya. Nalalaman nating tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Isa sa mga paraan para malaman kung anong klase ng magulang ang nasa isang bahay ay ang pagtingin sa kanilang mga anak. Normal ho sa ating mga Pilipino yan. Kaya nga, di ba, pag hindi kilala, napakasalbahin nitong batang to. Kanino bang anak to? Di ba po? Normal sa atin yun. Minsan ganun ang reaksyon natin eh. Pagka may bata naman na napakagalang naman itong batang to. Kanino bang anak to? Di ba po? Kasi nga, tayo mga Pilipino, meron din tayong kasabihan, kung ano ang puno, siya ang bunga. Kaya nga pag nakitang napakapogi ng bata, napakapogi nitong batang to. Nung nakita yung tatay, kaya naman pala. Ang pogi din ng tatay. Ang cute naman nitong batang to, ang ganda-ganda nitong batang to. Nung nakita yung nanay, kaya naman pala, ang ganda-ganda ng nanay. Di ba po? Totoo yan. Nangyayari yung sa atin yan. So parang sinasabi sa atin dito na para malaman ng isang tahanan kung talagang umiibig sa Diyos, ano nga ba ang kanilang bunga? Natatandaan ko po noong ako'y bata, meron po ako isang kalaro. Nabigyan mo ako ng, siguro yun na, I think yun na ho yung panahon na kung saan nakakapaglaro na ho ako sa labas. Ibig sabihin, sa kalye, yung larong bata talaga. Kasi nung bata-bata pa ako, nasa isang enclosed compound yung apartment po noon eh. So, kumbaga, hindi kami nakakalabas at kung yung mga nakakalaro ko lamang po within doon sa looban. Purihin ng Panginoon kasi lumaki ako doon sa compound na yon na ang mga magulang ng mga batang kalaro ko, masasabi ko namang may tamang pag-uugali na kung saan na ibabadi nila sa kanilang mga anak. Purihin ng Panginoon, papasalamat din ako sa Diyos kasi ang aming magulang, si Mima at si Dida, somehow nakita namin na ganun din naman kami pinalaki, na may paggalang sa nakatatanda at sa magulang. Kaya nung nakalabas ako doon, ibang-iba sa pandinig ko yung kalaro ko. Bakit? Kasi ang lutong niya magmura. So ako naman, feeling ko, pag ginaya ko siya, okay din ako. Bakit? Kasi gusto ko maging bilong sa kanila eh. Kasi iba yung laro nila, takbuhan doon, takbuhan dito, tumbang preso, luksong baka, tapos kada konting kibot mura, konting kibot mura. Parang sinasabi nga, ay, lihiti mong taga Marikina yung magulang nito. Bakit? Kasi konting kibot, mura. So ako, feeling ko, dapat, ganun din ako. Kasi yun yung nakita ko sa labas. Kaya nung pag-uwi ko, nung nagulat ako, kaharap ko si Mima, nagmura ako ngayon. Feeling ko kasi bida eh. Grabe, alam nyo, inabot ko, tampal yung bibig ko eh. Kasi hindi ko naunawaan na yung pagmumura pala, masama. Then pinaliwanag sa akin ni Mima yon. Kaya nun, simula nun, instead na umpisa akong makalaro na sa labas, hindi lang doon sa compound, grounded ako, hanggang doon lang ako sa loob, nakadungaw lang ako sa bintana namin. Kasi yun yung disiplina na ipinataw sa akin. Kasi nga, di ba ganun tayo sa mundo eh, parang feeling natin, outcast tayo pag hindi tayo kagaya nila. Social media, kaya nga marami na di-depress. Kasi dapat i-post ko rin to, si may bago siyang phone. Yung phone ko, 2 years na dapat bumili din. Di ba po? Pero tayo ay kailangang mamuhay sa pag-ibig
upang tayo ay panatili sa Diyos. Pinapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos na ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Alam niyo po, ang dyablo, hindi naman ang main objective niyan ay magkasala ka na magkasala. Ang main objective niya, una, ilayo ka sa Diyos. Bakit? Kasi pag tayo namumuhay sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay nananatili sa Diyos. Pero pag tayo lumayo sa pag-ibig ng Diyos, diyan siya pwede makapahimasok. Kasi nga hindi naman niya alam ang ating isipan, ang ating puso eh. Hindi siya all-knowing na kagaya ng ating Panginoong na alam ang laman ng ating puso. Hindi pa tayo nagsasalita. Bakit tayo minsan nabibigyan ng kung bakit nakakapasok ang dyablo sa atin? Kasi nakikita niya sa kilos at gawa natin eh. Nakikita niya sa gesture, sa expression ng mukha natin. Kanina, sabi sa Bible study, takot. Sino dito hindi natatakot? Di ba lahat naman tayo natatakot? Paano natin na ipapakita yung takot? Yung mukha natin, hindi man tayo magsalita, pero expression ng mukha natin, natatakot tayo. Ay di nakita na tayo ng dyablo, uy, natatakot siya. Humihina ang kanyang kalooban, humihina ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Lumalayo sa Diyos. And then that's the time siya papasok ng papasok sa'yo. Doon niya na malalaman, ang kahinaan pala nito, pag nawalan siya ng trabaho, lumalayo na siya sa Diyos. So lalo siya ngayon doon na nagkakaroon ng idea, saan ko ba ito atakihin? Uy, may dumaan magandang babae, lumingon. Uy, babae pala ang kahinaan nito. Eh di magpapadala siya ng maraming babae. So ganun po iyon. Nananatili sa atin ng Diyos at tayo'y dapat na manatili sa Kanya. Kapag umaasa tayo sa Kanya, pag-ibig at natikman ito nakatanim ito sa puso at isipan natin, ang Diyos ang Kanyang pag-ibig ay nananatili sa atin. Dito nagmumula ang pagmamahal natin sa iba. Kahit parang utos ang mahalin ang iba, nagiging natural ito kapag tunay nating minamahal ng Diyos. Sino ho dito naka-experience na may lumapit sa inyo na nangangailangan ng salapi? Kung meron ka, ibig sabihin, kaya mong magbigay. Amen po ba? Pero kung wala kang salapi, makakapagbigay ka ba? Kasi ano ibibigay mo? Kasi wala eh. Kaya nga importante na meron tayong pag-ibig sa Diyos. Diyos ang unang umibig sa atin. May pag-ibig na tayo ng Diyos. So, makapagbigay tayo ng pag-ibig sa kapwa natin. At dahil tayo namumuhay sa pag-ibig, tayo ay nakakapanatili sa Kanya. Kaya lang, minsan, ang thinking kasi natin, yung pagpapakita ng pag-ibig sa kapwa, sa pamagitan lamang ng monetary. Hindi po, hindi lamang po iyon. Marami ho tayong pwedeng maibigay sa iba na pagpapakita ng pag-ibig natin sa kanila. Una, pwede naman ho tayo magbigay ng oras. Di ba po? Yung simpleng maimbitahan ka sa birthday at dumating ka doon kahit wala kang regalo, pagpapakita ho ng pag-ibig yun. Bakit? Kasi nagbigay ka ng oras. Lalo na, alam ko lahat sa atin dito naka-attenda ng kasal. Sino ho dito, di ba ngayon ang nauuso sa kasal? After kumain, sasabihin ng host, tayo po ay tumayo. Itaas ang ating kanang kamay at sumunod sa akin. Ako po si Megs ay dumadalo sa kasalang ito na nakakain at hindi magsasyaron. Tatapusin ko po ang programa hanggang sa huli. Hindi po ako mag-i-eat and run. Bakit po nagiging uso yan? Kasi nga ho, after ng kasal, pagdating na sa reception, after kumain, nag-uumpisa na yung programa, kanya-kanya sibat na. Tandaan nyo po, ang kasal, sa mga magpapakasal, sa mga kukuning ninong, sa mga imbitahan sa kasal,
Ang kasal ho, pinaplano ho nung mag-asawa yan buong taon. Minsan nga, mas mahaba pa. Tapos in advance, bibigyan ka ng imbitasyon. Tama po ba? Bakit? Para maimarka mo sa kalendaryo mo kung attend ka o hindi. Kaya nga mayroon pa sinasabing RSVP. Kontakin mo tong taong to, tong numerong to, kung ikaw ay dadalo. Kortesiya po iyon na dapat magre-reply ka. Sabihin mo na, pasensya, hindi ako makakadalo, may earlier commitment. Pasensya, kasi meron na akong kailangan pang asikasuhin prior to that. Pero kung loloobin ni Lord, kung makakadalo, purihin ang Panginoon kasi in-adjust. At kung attend ka naman, sasabihin mo rin, makakadalo ako. Nakalagay doon with one companion. E di sundin natin, sama natin yung asawa natin or anak natin na isa. So, dalawa kayo. Kaya pagdating natin doon, tama lamang na tapusin natin yung programa. Ang guest, 100 lang. Doon sa 100, kasama yung kapamilya ng kabilang side, kapamilya ng kabilang side, magugulat ka, ang bisita na lang talaga doon, siguro mga nasa 20 lang. Tapos, after nyo kumain, sisibat na kayo. Precious moment dun sa mag-asawa yun eh. Precious moment yan dun sa taong nag-birthday na binigyan tayo ng pribileyo na mapili, na imbitahan para dun sa precious moment ng buhay niya. Yung goodness ng Lord sa buhay niya o sa buhay nila. Amen po ba? Kaya sa Christmas party, meron pa ho ba mag-eat and run sa atin dito? Tandaan nyo si Lord na nag-invite sa atin doon. Kaya, hayaan po nating matapos ang programa. Tama ba mga youth? Maraming binabasta ang mga youth eh. Purihin ang Panginoon. Sabi nga, kahit na parang utos ang mahalin ng iba, nagiging natural ito kapag tunay nating minamahal ang Diyos. Kung tayo ay tatanungin, ano nga ba ang katangian ng Diyos na natutunan natin habang tayo ay nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig at pag-ibig sa iba. Ang isang tinuturo sa atin dito, siyempre, bukod sa pag-ibig, yung pagkakaroon ng mahabang pasensya, kasi lagi natin naiisip o pinapaalala sa atin ang salita ng Diyos, si Lord nga napakahaba ng pasensya sa iyo eh. Every time na lumalapit ka, tumingi ka ng tawad, pinapatawad tayo ng Diyos. Tapos hindi mo mapatawad din yung kapwa. Pangalawa, ang ganap na pag-ibig ng Diyos ay nagpapalayas ng takot. Ang ganap na pag-ibig ng Diyos ay nagpapalayas ng takot. Sa mga naka-attend po ng Bible study kanina po pinangunahan tayo ng ating chairman, si Brother Boy, at isa doon sa kaniyang naituro sa atin, patungkol po sa takot. Sino dito hindi natatakot? Normal ho sa atin yan. Hanggat tayo nasa katawang lupa natin, magkakaroon tayo ng takot. Sabi po sa verse 17 to 18, ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kapag panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit na nasa daigdig pang ito. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng pag-ibig. Ang pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig sa sino mang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. So, ibig sabihin ba niyan, Brother Migs, dapat hindi ako natatakot? Opo, kung tayo ay umiibig sa Diyos at nananatili sa Diyos. Paano yun? Kanina nga lang, parang natakot ako ng pagtawid ko. Opo, normal po yun. Darating at darating pa rin talaga ho sa atin yan. Sa araw-araw na darating sa ating buhay, matatakot at matatakot ho tayo. Pero, ang maganda rito, may salita ang Diyos, may mga pangako ang Diyos na pwede natin panghawakan upang yung takot na yan ay mawala sa atin. Madalas, hindi madaling mahalin ng iba o ang ating sarili. Ang takot at insecurities ay madaling pumasok at magdulot ng maling paniniwala. One good example sa trabaho, yung boss mo, prinomote ka. Dahil ang ganda ng performance mo nakikita niya yung sarili niya sa iyo. Pero dumating ang pagkakataon dahil talagang andun yung kagalingan mo kasi nga, di ba?
ginagawa mo yung trabaho mo out of love kay Lord, na kahit hindi nakatingin ng boss, nagtatrabaho ka ng maayos. Nakakapag-deliver ka ng magandang resulta. Kaya nung dumating yung pinaka-boss, kinokomment yung empleyado nung boss mo. Dumating ang pagkakataon na insecure yung boss. Parang feeling niya, teka, parang threaten. Ako kasi, sa trabaho po kasi, di ba, minsan may hangganan yung posisyon natin na hanggang doon na lang yung tinatawag nilang career path mo. Ando ka na sa sukdulan. Dahil nakikita niya magaling din yung tao niya, andun yung insecurities niya, baka dumating ang time. Palitan ako nito Kasi nagagalit yung boss sa akin, hindi daw nakakapag-deliver. So, doon pumapasok yung insecurities. Doon pumapasok, doon na nagdudulot ng parang nagiging threaten siya dahil doon sa kanyang assistant. Threaten siya dahil doon sa mga taong nakapaligid sa kanya. Naku, baka maghimaksik na itong mga to sa akin. Kasi wala yung pag-ibig ng Diyos sa kanya. Kasi hindi siya nananatili sa salita ng Diyos. Pero kung tayo, yung mga subordinates natin, yung mga minementor natin, parang sa simbahan, yung mga dinidisciple natin, purihin ang Panginoon kasi sa Kristiyano, lalo na yung talagang namumuhay ng may pag-ibig sa Diyos, pag umaangat yung kapwa, di ba po, sila yung numero unong natutuwa. Sila yung numero unong nagpapasalamat sa Diyos. Hindi yung sila yung numero unong nagko-comment. Kaya namang na-promote yan kasi wala na yung boss nag-resign. Kaya naman na-promote yan kasi nga ganito ganyan. Kaya naman naitalaga yan kasi ganito ganyan. Pero purihin ng Panginoon, yung ganap na pag-ibig ng Diyos sa atin, nagpapaalis ng takot. Kamakailan lang po, nitong buong linggong to, grabe ho yung takot na akin naramdaman. 6:00 ng umaga, nagdadrive po ako papuntang Makati, nasa Ortigas Avenue po tayo, pakakaliwa na tayo ng EDSA. Nagkataon traffic, yun yung pagkakataon na sinilip ko lang yung cellphone ko, nakita ko ang daming missed call. Sabi ko, 6:00 ng umaga, gumising naman ako ng 4:00, wala naman ako narinig na tumawag. Nung tinignan ko yung oras, yung missed call, almost mga 6. Tawag ni Andrew, tawag ng ate ko. Mga 8, 1:00 na madaling araw. Grabe na ho yung nervyos ko, yung takot ko. Kasi bakit sila tatawag ng ganung oras? At nung nabuksan ko yung message, si Andrew parang andun yung message siya na kailangan ko ng tulong, dadaling ko si Mami or si Mima, si Sister Oring sa ospital. Hindi siya makahinga. Di siyempre browse na ako dahil ang dami nilang messages doon Tapos nakalagay doon, may nakita pa akong tutubuhan. Parang hindi ko alam kung makakapagmaneho pa ako. So kalma lang. Yes, aminin ko, nandun yung takot. Sino ba naman dito hindi matatakot na mawawalan ka ng mahal sa buhay? At alam mo naman na anytime pwede naman talagang kunin ni Lord, lalo na sa kanyang kondisyon. Pero nag-pray ako, Lord, hindi ko alam ang sitwasyon ni Mima sa mga oras na to, pero alam ko hindi mo siya pababayaan. Tapos mababasa mo pa doon, lalagyan ng BiPAP. Siyempre, hindi naman ako makapag-search or makapag-search sa Google kasi nagmamaneho nga ako. Kaya pagdating sa opisina, nag-pray ako, Lord, babalikan ko yung mga messages, ano ba na meron dito, and then doon ko nga nakita na si Mima dinala sa ospital at hirap na hirap huminga. Tapos yung BiPAP machine po pala, parang iyan na yung second to the last option, Ninang Irma, na nakasalpak yung buong mask sa mukha mo. Hindi lang ho ito yung oxygen na yung parang may tubo rito. Asing para ka naka-gas mask. Na yung gas mask na yun or yung machine na yun, siya yung tutulong para makahinga ka ng normal. Siya yung magtutulak ng oxygen, siya rin yung kukuha nung ine-exhale mo. Tapos, nung nakita ko na, nung nakapunta na ako sa ospital, nakita ko doon may tube pang nakapasok sa ilong ni Mima kasi doon na pinadadaan yung pagkain. Di ba ho tayo, pag di naman ho tayo sanay sa medical, iba dating ho sa atin nun So, nandun na naman yung takot. Kaya nga, tama-tama yung aral sa atin kanina, normal na may takot talaga. Pero matatakot ka ba kung kasama mo ang Diyos? Matatakot ka ba kung mararamdaman mo yung pag-ibig ng Diyos? Bakit? Nadala pa sa ospital
Alauna na madaling araw. Paano nalaman ni Brother Andrew hindi makahinga si Mima? Purihin ng Diyos, yung presence of mind ni Mima, nandun pa din. Bakit po? Pinindot ni Mima yung alarm, yung doorbell. Meron kasi siyang mobile doorbell para pag may kailangan siya. Para sa ospital po, di ba may pinipindot? So ngayon nakababa si Brother Andrew. Alam niyo naman po si Brother Andrew, yung iba rin humatakot yun eh. Parang hindi nga din siya pwedeng dalhin sa mga emergency cases, pero purihin ng Panginoon, hindi ho siya nag-collapse. Kasi nung dating danalaw si Mima, dalawa sila ni Mima sa inaalala ni Sister Vicky. Sabi ni Sister Vicky, sino uunahin ko sa inyo? Ikaw ba o si Mima? Kasi si Brother Andrew din, andun din yung fear niya. Bakit? Kasi nakita niya yon sa tatay namin. Kaya ako gano'n din yung naramdaman ko. Na, ako Lord, wag naman po sana. Pero purihin ng Panginoon, andun yung pag-ibig ng Diyos. Siguro may tinuturo lang talaga sa amin magkakapatid, sa pamilya namin, kay Mima. Kaya dumating yung pagkakataon na andun pa rin. Kasi nga, perpekto ang pag-ibig ng Diyos. It will remind us, huwag kang matakot. Kasi hindi naman kita iiwan eh. Hindi naman kita pababayaan. Kaya lang tayo bilang tao, siguro yung bugso ng damdamin, andun yung fear. Pero purihin ng Panginoon, glory to God po hindi po ako nagtanong na Lord, bakit? Basta ang prayer ko lang, Lord, maraming salamat kasi nadala si Mima sa ospital. Hindi nga lang siya makausap. Kasi nga kung ano yung mga nakapasok sa ilong niya at sa bibig niya. Perpektong pag-ibig ng Diyos ay nag-aalis ng takot at nagbibigay sa atin ng tapang sa Kanyang presensya at paghatol. Sabi nga, pag dumating yung the big one, last Sunday, ang ganda po ng paalala sa atin ni Pastor, ng message, di ba? Huwag mo tayo matakot. Bakit? Hanggat may nananalangin. Sino yung mga yon? Sumama ho tayo doon sa mga nananalangin. Kasi mahabagin ng Diyos sa atin Pero pag wala nang nananalangin, baka in the big one, anytime soon, mangyari. Pero dahil sa habag at grasya ng Diyos, dahil may nananalangin para sa ating bansa, may nananalangin sa ating mga kapatiran, sa mga kababayan ho natin, habag ng Diyos ang ating kailangan. Alam nyo, maraming salamat po sa Diyos. Purihin ng Panginoon sa buhay po ng mga nanalangin. Pastor Archie, maraming salamat po sa mga prayer circle, sa mga kapatiran. Salamat sa Diyos sa buhay niyo po na patuloy na nananalangin para po kay Mima. Ang daming nag-messages, nag-private message, kamusta, humingi ng update. Maraming nagparating ng panalangin. Diyos na po ang bahalang magbalik po inyan sa inyo. Kaya sa Peace of Harvest, talagang nakikita natin yung ganap na pag-ibig ng Diyos na pangyayari po sa atin dito. Purihin ang Panginoon, sa Diyos po ang kapurihan. At ang pag-ibig ng Diyos na i-share natin sa iba. From the time na magpanalangin ka, ipag-pray mo ang kapwa mo, nagagawa mo yun. Bakit? Kasi may pag-ibig ang Diyos sa puso mo. Hindi mo magagawang manalangin para sa iba. Sabi nga ni Chairman hindi nga daw siya dati madalas manalangin. Ganon din naman po ang inyong lingkod. Nananalangin na nga lang ako nung araw, pag ando na yung takot. Pero pag wala pa yung pagsubok, okay lang. Hayayay ang buhay. Total naman, napoprovide yung mga pangangailangan Pero itinuturo sa atin dito sa simbahan, sa pangunguna ng ating pastor, na dapat manalangin tayo ng manalangin. Hindi sapat lamang yung nag-worship ka. Hindi sapat yung nagsisimba ka o uma-attend ka o nagko-comment ka pag may Bible study. Ang importante yung panalangin. At hindi mo na rin kailangan ipakita yan. Bakit? Kasi nakikita naman ni Lord yun Kaya nga sabi, tinuturo sa atin Pastor Archie, di ba? Kahit wag nyo na sabihin na ipinalangin kita. Automatic, pag-pray mo na. Pag may humingi ng prayer, bago mo reply yan, ipag-pray mo na. Ako, yan yung isang natutunan kong turo ni Pastor. Kesa replyan mo ng nakaganyan, edi unahin mo na muna yung pumikit ka saglit. Lord, alam mo po ang sitwasyon ng mahal ko sa buhay. Lord, alam mo po ang sitwasyon ng kapatiran ko. Ikaw ang nakakabatid. Lord, kung ano man po yung pangangailangan niya, ipagkaloob niyo po. Kung kagalingan na nagmumula sa iyo,
abutin ng iyong makapangyarihang kamay ang aking kapatid. Then, siyempre, dun sa taong humingi ng prayer, tama lamang din naman, replyan mo na lang siya. Para maramdaman niya na, totoo yun, sino dito ang, pag hindi ka, ano tawag doon? Pag sininzone ka, ano nararamdaman mo? Aminin na ho natin, pag sininzone ho kayo, iba feeling. Humingi ako ng prayer, hindi ako pinag-pray. Pero ang katotohanan, pinag-pray mo naman. Inuna mo yung prayer eh. So tama lamang din na replyan mo siya. Kapatid, kasama ka sa panalangin ko. Ibang comfort po ang ibinibigay nun. Yung simpleng pangangamusta, kamusta ka? Kaya lang kasi sa atin minsan, pag nangamusta, nakakatakot yung kasunod eh. Kamusta? Meron ka ba dyan? Di ba po? Sabi nga, perpektong pag-ibig ng Diyos, yan ang nag-aalis ng takot at nagbibigay sa atin ng tapang sa Kanyang presensya at sa Kanyang paghatol. Habang lalo tayong nagtitiwala sa Diyos, sa Kanyang pag-ibig, mas nababawasan ang takot sa ating buhay. Yes, but ko sinabing mababawasan? Kasi nga, hindi talaga mawawala ang takot sa atin hanggat nandito tayo. Mababawasan, bakit? Kasi mas nangingibabaw ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Alam natin na hindi ako iiwan ng ating Panginoon. Kapag buo ang tiwala natin sa Diyos, hindi na tayo mag-aalala sa gantimpala o kaya sa parusa. Binabago tayo ng Kanyang pag-ibig, kaya natututo tayong mahalin ng iba at sundin siya ng walang takot. Sumusunod tayo sa Diyos out of our reverence sa Kanya. Hindi tayo sumusunod sa Kanya kasi, naku, pag hindi ako sumunod sa pastor ko, pag hindi ako sumunod sa boss ko, yari ako. Hindi. Kaya tayo sumusunod sa Kanya kasi out of our reverence, out of our gratitude sa Lord. Na alam natin na pag dumating ang takdang panahon na tayo Kanyang kukunin, naharap tayo sa Kanya, at doon natin makukuha ang buhay na walang hanggan. Binabago tayo ng Kanyang pag-ibig, kaya natututo tayong mahalin ng iba at sundin ang Kanyang mga utos ng walang takot. Kaya nating magmahal dahil ang Diyos ang ating gantimpala. Bago tayo magtapos, katanungan, paano tayo tinutulungan ng pag-ibig ng Diyos na malampasan ho natin ang takot? Kanina, ilang verse din po yung na-share na ating chairman sa Book of Isaiah. Gayon din sa Book of Deuteronomy 31 verse 6. Ang sabi doon, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Sino yung sinasabing huwag tayong matakot sa kanila? Sa panahon ho natin ngayon, huwag tayong matakot sa mga napapanood natin na magbibigay pa or magdadagdag pa ng takot sa atin. Bakit? Kasi ang sabi nga sa ating binasa, sasamahan tayo ni Yahweh na ating Diyos. Ano yung kasunod nun? Ito yung pinakamaganda eh. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Kaya nga, di ba, laging prayers natin, narinig natin kanina kay chairman, mabuti man o hindi mabuti, thank you Lord. Nakaluluwag man o nasa kagipitan man, thank you Lord. Nasa maayos kang kalusugan o nasa banig ka ng karamdaman, thank you Lord. Kasi hindi natin batid ang plano ng Diyos sa atin. Pero one thing for sure, mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Sa ating pangwakas, ang sabi dito, recap lang, pamumuhay sa liwanag na ganap na pag-ibig ng Diyos. Ganap ang pag-ibig ng Diyos sa atin kung tayo nananatili sa Kanya at nagmamahal sa iba. Ang pamumuhay sa pag-ibig ay pananatili sa Diyos. At pangatlo, ang ganap na pag-ibig ng Diyos ay nagpapalayas ng takot. At sa ating pangwakas, sabi po sa 19:21, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin.
Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napopood sa kanyang kapwang kapatid ay sinungaling. Kaya kung kayo umiibig sa Diyos at napopood kayo sa kapwa mo o sa mahal mo sa buhay, sa kapamilya mo, sa ka-churchmate mo, sa katrabaho mo, sinungaling ka. Gayon din naman ako kung sinasabi ko, mahal ko kayo sa Panginoon, pero may galit din ako sa puso ko na itinatago, sinungaling din ako. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos nang hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay ni Kristo. Ano yung utos na yon? Sabay-sabay po natin basahin. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Tayo po tumayo at manalangin. Hallelujah, Lord. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa mensahe mo sa bawat isa sa amin, sa aklat po ng unang Juan 4:7 hanggang 21. Maraming salamat dahil tinuturuan mo kami at pinapaalalahanan niyo po kami na makapamuhay ng matuwid kay Kristo, na makapamuhay sa liwanag ng ganap na pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, kung inyong loloobin, sa marami pang araw, sa marami pang linggo at buwan, at sa marami pang taon na darating sa aming buhay, kung inyong loloobin, patuloy, Lord, na makapamuhay kami sa iyong pag-ibig. At ang pag-ibig na nag-uumapaw sa aming puso, sa aming isipan, sa aming buhay, ito ay aming maipamahagi, makita sa aming pananalita, makita sa aming mga kilos at gawa, at patuloy na masunod ang layunin mo sa aming buhay. Kaya Lord, ito po ang aming panalangin na may pagsusumamot, pagtitiwala at pananampalataya sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Para po sa ating tithes and offerings, samahan niyo po ako sa panalangin po bago po tayo magkalaob. Heavenly Father God, we praise you and we glorify your name, O God, sa kabutihan niyo po sa aming mga buhay. Thank you, Father God, sa lahat po ng mga pagpapalang pinagkakaloob niyo sa pang-araw-araw po, Panginoon, na mga pangangailangan namin na patuloy mo pong pinoprovide. Thank you, Lord, for all these blessings. Salamat din po, Panginoon, sa pag-iingat po sa mga maayos po naming kalusugan, maayos na pamilya, mga trabaho po namin, O Lord, mga negosyo namin. At sa lahat, Panginoon, ng aming mga pinagkukunan, ng aming mga resources, we thank you, Lord God, for all these blessings and upon blessings in our lives. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po ang lahat ng ito. Kaya naman, Ama, tulungan niyo po kami na makapagbigay po sang-ayon po sa aming kalooban at ang mga kaloob na ito ay magamit po ng tama at wasto sa iyong gawain. At dalangin din po namin, O Lord, sa mga naghahanap po ng kanilang mga trabaho, sa mga magtatayo po ng kanilang mga negosyo, pangkabuhayan, at sa lahat man, Lord God, ng mga nangangailangan. We know that you will provide all our needs according to your riches and to your glory. Nasabi nga po kanina, kung ang mga ibon man, Panginoon, ay hindi nagkukulang sa kanilang mga pang-araw-araw na pagkain, what more pa ang mga anak mo na kami iyong minamahal, O God. Salamat, Panginoon, at nawa magamit po ito sa pagpapalaganap na iyong salita, at ang lahat ng ito ay pinagkakatiwala po namin sa iyong pangalan. And we thank you, Lord God. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. One day in the house of God.
days in the world. So blessed, I can contain it, and so much I've gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can contain it, and so much I've gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. You're more than enough for me. Amen po rin po, Panginoon. Ngayon po, tayo po ay dadako sa ating pong mga pagbati ng mga karawan. At bago po natin tawagin yung mga magbe-birthday, nais ko lang pong meron po tayong bisita sa umagang ito, si Brother Sebastian at saka si Brother Wayne. Sino po sila? Pwedeng tumayo? Sino po sila? Ayun. Kayo po ay bisita ni Miska. Purihin po ang buhay ni Miska. Yan po. Sige po, palpakan po natin ang Panginoon sa ating po mga bisita, mga kabataan. Ngayon po sa ating po mga birthday, October 27. Happy birthday, Brother Vic Soriano. Amen, purihin po ang Panginoon. October 29, happy birthday, Brother Sian Isaac Dungo. At sa October 29, Brother Charles Duavi. Happy anniversary! Uy, pala yun. Kami po ni Mr. Emmy, anniversary po namin yan sa October 28. Kaya pinaparating ko po kay Sister Emmy na ating anniversary sa October 28. Siya po ay magikinig po mamaya online. Sige po, yun po mga magdiriwang ng mga birthday. Brother Vic, kayo po ay inaanyahan dito sa harapan. Yung mga bisita din, mga bisita po natin, mga kabataan. Halika kayo dito. Pagpepre ko kayo. Amen. Sige po, alliance po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Heavenly Father, we just want to praise you and thank you, Lord, sa buhay po ng aming mga kapatid na nasa harapan ang mga magdiriwang ng kanilang mga karawan, si Brother Vic. Panginoon, maraming salamat po sa kanyang buhay na patuloy na niyo po siyang gamitin sa iglesyang ito, kalusugan, kalakasan, ang aming pong panalangin, kahilingan din, maging si Sister Panginoon, Sister Bobby. Alam po, Panginoon, desire ng kanyang puso. Maraming salamat for granting all the desires of her heart, Panginoon. Maraming salamat din po sa mga kapatid po namin, na mga kabataan na inyo pong dinala sa sambahan sa umagang ito. Nawa, Lord, ang inyong mga salita ay patuloy na matanim sa kanilang puso. Just pray, Lord, na patuloy na kumilos ang banal na Espiritu sa kanilang buhay, sa kanilang mga kabataan. Kaya maraming salamat po din sa buhay po namin yung mag-asawa sa aming pong anniversary. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you, Lord, for your abundant grace. Thank you, Lord, for your guidance and direction. Lord, ang lahat ng ito ay aming pong hinihiling, dinadalangin sa banal na pangalan ng Anak. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Sige po, happy birthday sa ating mga bisita. Welcome po kayo sa Feast of Harvest Christian Ministry. Ngayon po tayo po dadako sa ating pong mga announcement. Patuloy po ang ating pong Sunday Bible Study. Kaya na po, napakaganda po ang turo po ni Chairman. Kaya sa sunod po, ang magtuturo po sa atin si Sister
Sister Linda Bilog po. At ang ating magiging presider, Sister Lenny Rezos, ang ating pong tithes and offering, si Attorney Marlene Rezos, at ating magiging flower bringer, ang Jimenez family. At ito po yung mga elements bearer. Andyan po Sister Marlene de los Reyes, Sister Bibi Mendoza, Sister Jean Carriaga, Sister Linda Soriano, Sister Lisel Dumagit, Sister Alice de la Rosa, Sister Malu Luklukan, at si Sister Arlene Jimenez. Amen po. At sa ating pong Bible study, patuloy po natin itong ipinapaanyaya na meron po tayong ginagawang pag-aaral through online. Every Wednesday po yan ng 7 o'clock ng gabi. At prayer meeting po, patuloy po din po to. Ito po ay ginaganap po natin every day. Madaling araw po yan, ng 5 a.m. hanggang 6 a.m. Sa gabi naman, every 8 hanggang 9, Friday, Saturday, at Monday. Yan po ang ating po mga paanyaya at mga gawain sa iglesyang ito. Sige po, tayo po tapos na at akin na pong tinatawagan ang ating pong pastor, si Pastor Archie, for ating pong closing and final benediction. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Ama naming makapangyarihan, patuloy na dinadakila ka namin sa iyong pag-ibig, sa iyong walang hanggang awa at grasya, at patuloy na nanatili po ang lahat ng mga aral na ito sa aming mga puso. Panginoon, panatilihin niyo sa aming buong pagkatao, buhay, kaluluwa, ang lahat po ng pananatili sa pag-ibig na ito. Na sana, Panginoong Ama, wag naming makalimutan, paglabas namin sa pinto na ito, manatili lahat kami sa Diyos, at sa pamagitan ng ganap at dakila mong pag-ibig, Ama, ay patuloy sa puso namin, Panginoon, maging matatag, malakas, at palayasin nawa, Panginoon, ang lahat ng pagkatakot na ito na nananatili sa amin pong buong pagkatao. There is no fear in love, ang sabi niyo, Panginoong Ama, kaya kami po'y humahawak sa mga pangako, dalisay, totoo po, at mga panatag na aral na ito na sa aming paghiwa-hiwalay, tanging baon namin, yaman, na patuloy po na ito ay mamumunga, makaisang daang beses po, saan yaman po kami idako, Panginoon. Let this be an opportunity for us to share the gospel, to preach the gospel, not only by word. Sabi nga ng Bible, Panginoong Ama, umibig kami, hindi lamang po sa pamagitan po ng aming labi, kundi umibig kami sa pamagitan po lalo tigit ng aming mga puso. Kaya po sa umagang ito, Panginoong Ama, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan, sa lahat, Panginoon, ng mga katugunan ng panalangin. Thank you, Lord. Sa lahat po ng mga pinagaling ninyo, Panginoong Ama, purihin ka at dakilain ka. Sa lahat po, Panginoong Ama, ng mga trabahong natapos, na-accomplish, sa lahat po ng mga padating pang promotion, maraming salamat sa iyo, Panginoong Ama. Sa lahat po ng walang hanggang pagpapala, lumalabas kami ng tahanan namin, ang mga anak namin po, hindi man lamang po na ng anumang aksidente o kaya po'y nagkakaroon ng mga mabibigat na pagsubok, Panginoong Ama. Maraming salamat po dahil dito. At hindi lamang yun, Panginoong Diyos, dumating din po ang mga mabigat na pagsubok, may mga karamdaman po na maaaring kaming kaharapin, gaya ng amin pong nakita sa buhay ni Haring David, na nalangin ng taimtim, patuloy na lumuhod, pero hindi mo grinant yung kanya pong heart's desire dahil may itinuro ka sa kanya. At siya naman po ay natuto po sa lahat ng mga pagkakataon na yun, Panginoon, na hindi namin hawak po ang aming hinihiling sa panalangin. Ang tao po ay maraming katha sa kanyang isip, marami siyang mga lakarin, pero ang Diyos po ang nagpapasya, ang Diyos po ang sadyang nagpapatupad ng lahat ng amin pong kahilingan. Kaya po sa umagang ito, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, at gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, Ama naming makapangyarihan, binibitawan ko ang makapangyarihang panalangin po na ito. Sinambit ni Moses ito sa mga Israelita, tinugon mo, Panginoong Ama. Tugunin mo po sa Peace of Harvest at tugunin nyo rin po sa Puray Christian Church. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh. Kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh. Lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At gaya po ng napakagandang panalangin po ni Haring David,
iniiwan ko po ang prayer na ito sa lahat ng mga kapatiran, Panginoong Ama, na may kapangyarihan at patuloy na pagtugon sa aming mga panalangin. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama, sa iyo lamang mataas na kapurihan. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Lahat tayo magsabi po ng Amen. Purihin po ang Diyos. Isang linggo na naman po na tayo po'y pinagpala ng mga salita ng Diyos. Amen? At bago po tayo umuwi, awitan po natin ang ating Panginoon at patuloy po tayong magpasalamat sa Kanya. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand, with an outstretched arm, His love endures forever. For the life that has been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. Magandang umaga po sa bawat isa. God bless us all. See you next Sunday.